na panghimagas, pangmerienda, at syempre pwede ring pangbenta. Ayan, sa wakas natuloy din. Matagal na po ako nagkikrave dito, kaya naman magluluto ako. Bali, gumamit po ako dito ng 1 kilo ng balinghoy o yung pong kasaba. Lugasan ko po itong mabuti at yayadyarin ko na po ito. Hindi pala ganun kadali yung paggagadgad, talaga naman pong napakahirap at masakit sa balikat. Medyo dito nga po ako natagalan, pero okay lang, worth it naman yung aking pagod. A few hours later. Ayan, literal pong nakailang oras po ako dito kasi patigil-tigil po ako at masakit po pala sa balikat. Bali, ito na po yung natapos ko at syempre yan po ay pipigain pa natin. Gumamit po ako dito ng malinis na tela at ito na po yung natapos ko. At ito na po yung katas na nakuha ko. Ayan, napakadami po. At ngayon po ay pagsasama-samahin ko na po yung mga ingredients. Yung lahat po ng ingredients ay ipa-flash ko na lang po sa screen. Talaga namang ito po ay first time ko lang niluto at ako po ay nasiyahan dahil sobrang sarap po ng kinalabasan. At talaga naman first time is na perfect ko po agad. Ayan, hahaluin ko po munang mabuti para po mag-well combine sila lahat. Pero hindi pa po yan tapos dahil meron pa po tayo mga ingredients na ilalagay. Maglalagay din po ako dito ng gata ng nyog. Bali, ito na lang nga pong Coco Mama yung inilagay ko para po mas mabilis. At syempre, 2 medium eggs po. Haluin po ulit natin ng mabuti. Talaga naman pong saktong-sakto lang po yung tamis nito. Balansing-balansi lalo nung nilagyan ko po ng cheese at mas lalo po siya naging creamy. Kaya wag na po kayo magdadagdag pa ng asukal. Bali, mag-a-add lang din po ako dito ng konting vanilla essence, pampabango. Pero ito po is optional lang. At nung okay na nga po, ay sinet aside ko po muna ito dahil ako po ay magkakaramelize naman ng asukal. Yung iba po is diretso na po sa llanera, pero ako po ay hindi. Kasi yung akin pong caramelized na sugar ay naglalagay po ako ng konting tubig. Mas maganda rin po yung ganito para po hindi po siya masyadong matamis at hindi po siya yung mapait. Ayan. Pero depende po yan sa inyo. Kanya-kanya naman po tayo ng paraan. At nung okay na nga po, ay ibinuhos ko na po ito agad sa lanera. Ayan. Ganito po yung gagawin natin para pantay at meron po lahat na asukal. At pagkatapos ay palalamigin lamang po natin ito ng konti bago po natin ibuhos yung ating mixture or yung ating butter. At pagkaraan nga po ng ilang minuto ay okay na po siya. Kaya naman po ilalagay ko na po yung ating butter. Huwag niyo pong masyadong pupuyuin kasi medyo mag-aalsa pa po siya ng bahagya. Ako po kasi medyo napuno ko po kaya wag niyo na pong gayahin. Pero okay naman po dahil naluto naman po siya talaga. Pinagkasya ko po kasi siya sa 4 kasi 4 lang po yung nalagyan ko ng asukal. Pero sa totoo lang po makakagawa po tayo dito ng 5 piraso. At syempre gagamit po tayo ng foil. Tatakpan po natin ito para hindi po siya mabasa at malagyan ng tubig. Ulit-ulitin lamang po yung process hanggang sa malagyan po lahat at pagka okay na po ay ilalagay ko na po siya sa steamer. Habang ginagawa ko nga po ito ay nagpapakulo na rin po ako ng tubig. At pagkatapos po ay isasalang ko na po ito at hihinaan ko na rin po yung apoy. Bali katamtaman lang po, mahinang apoy lang. At lulutuin lamang po natin to sa loob ng 1 oras. Ayan, toothpick test po tayo. Pag wala na po sumama, okay na po yan. Palamigin po muna natin siya bago po natin ito i-unmold at isalin sa pinggan. Grabe nung nga pong binubuksan ko pa lang ito ay naaamoy ko na. Sabi po kasi pag daw mabango ay masarap. Kaya naman po kinakabahan ako. Ayan, ang ganda po talaga nung pagkakagawa ko. Para po talaga siyang leche flan. At syempre, taste test po tayo. Yung anak ko pong panganay ang unang titikim. Oh, grabe na po. Ayan, sobrang nagustuhan po ni Kuya at syempre hindi po rin ako papahuli kaya tinikman ko na rin po agad. Grabe, sobrang lambot yan. Siguradong natatakam na po kayo kaya gawin nyo na rin po ito. Salamat po sa panonood. Bye-bye!